Testing muna natin guys. Hindi tayo mag-load ng speaker dito sa likod. Hindi na tayo maglagay ng player. On natin to. Yan guys, yung power siya. Malakas ang minute guys. Ang ibig sabihin, may problema itong amplifier. Saglit pa lang natin ito na on, malakas na siya o minute. Ito na hindi natin ito pwede patagalin kasi sigurado sisibakin itong OPT. Parang mayroong problema guys yung kanyang amplifier board. Alamin natin guys kung may shorted dito sa OPT. Dahil kung bias yan, hindi naman siya dapat gaano ganyang kainit. Pero chichikin na rin natin to guys kung baka may problema yan. Hindi normal yung kanyang init eh. Saglit pa lang siya na paandar o uminit na sa kagad. Ito na guys, binaklas ko na yung itong board nito. Hindi ko na pinakita kung paano baklasin kasi para di masyado mahaba itong ating video. Ngayon guys, dito tayo mag-concentrate sa kanyang bias trimmer. Yung ang gagawin natin, susukatan natin yung resistance ng kanyang trimmer. Ito guys din. Kung baka sa ano, kita ba? Yan guys, masyado mataas yung kanyang reading. Dapat kasi yung nakasulat dito guys, 332. Ibig sabihin 3.2, 3.3 key. Ito na siya guys. Power on. Hintayin natin guys mawala itong ilaw ng protect. Mag-play muna tayo ng music. Yan. Wala na siya. Saka natin ito bubulyuman. Yan, testing natin itong kabila. Ito guys yung kanyang likod. Ito. Ito nga guys yung ginawa dito sa amplifier na ito. Yan nga, nung una kasi wala pa mga 1 minuto pag naka-plug in yan, sobrang init itong heatsink. Ito guys, yan kung napansin nyo guys, yan to. Yan. Yan ang ginawa natin, yung fix bias natin yan. Left and right channel. Dito sa kabila. Hindi kasi pwede na kabila lang gagawin natin kasi mga ilang ano yan, nandito na naman yung sira niyan. Yan. Nag-decide ako guys na i-fix bias na lang tong left and right channel nya. Hanggang dito lang muna saro guys. Sana may nakuha kayo na konting idea. Ito for the record purpose lang ito. Na patunay na nakagawa ko ulit ng itong power up na CE7.